mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihis sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin nitong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa lahat mga kapatid. Brother Francis Kiko de Guzman sa ilalim po ng bandila ng Sinog ng Cruz Apostolate Incorporated kasama ang Pinagitang Puso Charismatic Group. Ang tatalakayin po natin sa mga oras na ito ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo 1:18-25. Ang pagsilang kay Jesucristo. Nakatagdang ikasal si Maria kay Jose. Itong si Jose mula sa lahi ni David na matuwid at makadiyos. Siya ay pinagkasundo para pakasalan si Maria. Nang matagpuan si Maria, ito ay nagdadalang tao na. Nag-isip si Jose na nais niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Sa kanyang pag-iisip, nagpakita sa kanya ang isang anghel at ang sabi, huwag mong hiwalayan si Maria. Huwag kang matakot. Ituloy mo ang pagpapakasal sa kanya dahil ang dinadala ni Maria isang batang banal sa pamagitan ng kabanal-banalan Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos kay Maria. Ito'y tatawaging tagapagligtas ng sang sinukob. Ang magiging pangalan niya ay Jesus. Agad-agad sumunod si San Jose na pinakasalan si Maria. Kaya nangyari, ito'y upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta na ang sabi, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagan itong Emmanuel, ang kahulugan kasama natin ng Diyos. Ito naman ay mababasa natin sa Isaias, sa Lumang Tipan. Marami kasing mga ibang sekta na tinutulig sa Birhen Maria tungkol sa pagiging ina ng ating Panginoon. Kaya ng mga panahon na yun, hindi pwedeng mabuntis ang isang babae nang walang asawa dahil napakabigat ng parusa. Kaya na pinagkasundo si Jesus sa lahi ni Haring David. Kaya ng mga oras na yun, nagsama sila bilang mag-asawa. Nang magising nga si San Jose, sinunod niya ang sinabi ng Anghel Gabriel, pakasalan si Maria at pakisamahan. At alam na naman natin ngayon, Bermanta naman, magsisimula na naman ng mga awitin pamasko, di ba? Pero ang pinaka-the best na tatalakayin natin sa mga oras dito, yun kapanganakan ng ating Birhen Maria, September 8, po ba? Saan po ba nagmula si Santa Maria? Ang kanya pong nanay ay si Santa Ana. Mula po sa lahi ng mga mayayaman, si Santa Ana sa taga Nazaret. Ang kanya pong ama ay si San Joaquin. Mula naman po sa lahi ng mahihirap. Bago po magsama si Santa Ana at si San Joaquin, sila pa ay nag-ayuno ng 40 araw para upang sila ay magkaroon ng anak. Dininig ng Diyos ang kanilang panalangin, nagkaanak si Santa Ana at si San Joaquin. Dito nga po ay papasok natin ang salitang Immaculada Concepcion. December 8 po, pinaglihi ni Santa Ana ang ating mahal na Birhen Inay Maria. Mula December 8
hanggang September 8, 9 na buwan po ng isnilang ni Santa Ana ang ating Birhen Maria. Ano po ba ibig sabihin ng Immaculada Concepcion? Immaculada, ang babaeng bukod tanging walang dungis na kasalanan. Si Maria po kasama po sa plano ng Panginoon para isilang ang kanyang buktongnes na anak na si Jesus. Kaya nga po ang mga katangian ng ating mahal na Maria ay hindi po natin kayang tularan o magampanan. Pero sa mga babae, kaya naman po siguro. Si Maria, isang babae, isang nilalang ng Diyos, pinili ng Diyos, isang babaeng napupuno ng grasya at pinagpala ng Diyos, puspos ng banal na Espiritu Santo. Ang katangian ni Maria ay malaki, ang kulugan para sa atin lahat. Kaya nga po, ang katangian ng ating mahal na ina ay laging nakadikit sa kanyang katangian. Number 1 na yun, Santa Maria, Birhen. Yun inay mo yung salitang Birhen Maria, hindi nawawala yung pagkanyang birhen hanggang sa kanyang kamatayan. Doon po sa gospel, mababasa po natin, hindi po kinalaw ni Jose si Santa Maria. Tinutuligsa tayo ng ibang sekta na ang sabi meron daw mga kapatid ang ating Panginoon, pero ang tawagan po nung araw ay kapatid. Hindi po kapatid sa laman. Wala pong naging kapatid ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil po si San Jose ay amahin at si Santa Maria ay binasbasan ng ating amang nasa langit ng kabanal-banal ng Espiritu Santo para magsilang, para tumubos ng kasalanan. Kaya nga maraming katanungan, maraming debate tungkol kay Maria. Ano po ba si Maria? Isang tao, ang sabi ng ibang sekta, bakit sinasamba? Hindi po natin sinasamba si Santa Maria. Siya po ay binibigyan natin ng parangal, respeto, paggalang bilang ina ng Diyos na sinasabing Theotokos sa salitang Grego. Ang salitang Theo, Diyos, anak. Ang Tokos naman po, tagapagdala. Ito po ang ating inay Birhen Maria. Siya po yun nagdala, nagsilang sa ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga po, ang mga ibang sekta ay laging sinasabi, bakit ang mga Katoliko paulit-ulit na lang kung magdasal? Kung sila naman natin tatanungin, mahirap po makipagdebate. Ang importante po, nagdadasal tayo nang meron kabuluhan ng taimtim. Yun po importante na lagi natin idalangin sa atin mahal na Birhen Maria ang ating mga problema. Dahil sa Kanya po dumadaan ang lahat ng ating mga panalangin na para iparating sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya sa kanyang kapanganakan sa September 8, maraming Katoliko na naman na magdidiwang dahil yan ngang ina ng ating Panginoon ay bukod tangi sa lahat ng tao, sa babaeng pinagpala. Kung dadasalin po natin ng Apaginoong Maria, siya yung babaeng pinagpala sa lahat. Kaya nga ang ating Inay Maria ay kailangan natin tularan. Kailangan natin siyang gayahin, lalo-lalo na sa mga kababaihan, yung pagiging malinis, yung birhen. Sa panahon ngayon, hindi mo na masasabi. Minsan, ang mga edad 12, 13, pataas, masyado na mapusok ang mga kabataan. Kaya nga, si Maria, siya lang yung unang nakatanggap ng pagliligtas sa sinapupunan ni Santa Ana. Sa kanya simula ang biyayang pagbabanal na tinanggap natin sa binyagan. Sino po ba ang unang babae sa mundo? O ba si Eva? Adan, si Eva. Pero si Eva ang nangyari, siya yung pasaway. Siya yung hindi sumusunod sa mga kagustuhan ng Diyos. Siya yung tumukso kay Adan na kumain ng mansana. Naging baliktad naman yung Eva. Pinalitan natin ng Ave Maria. Ang Ave Maria naman, siya yung ina na nakapagsunod, may kababaan loob, kalakasan. Siya yung nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng mga nanay. Kaya nga sa gospel na ito, sa pagsilang ng ating mahal na ina, na sana po ay matularan natin siya. Siya isang unang naging alakad ng ating Panginoon. Siya ang unang tinawag ng Diyos dahil ang Diyos Ama ang nagsabi sa kanya, Maria, magsisilang ka. Ang isisilang mo ay banal. Tama sa plano ng Diyos si Inay Maria. Kaya kanyang isisilang isang banal
na sanggol na si Jesus. Kaya nga po sa pag ninilay-nilay natin ang gospel na ito, nawa po tumimo sa ating mga puso at isipan, lalo na po kung ngayon September 8, ginugunita natin ang karawan ng ating mahal na inang Birhen Maria. Nawa po'y matularan natin ang magagandang naging halimbawa niya bilang isang ina, bukod tanging babaeng pinagpala, kaya nga pong tinawag na Immaculada Conception. Walang mansa, walang dungi, walang bakit kasalanan. Inihanda talaga siya ng Diyos Ama para sa kanyang buktong na anak. Kaya nga po, lagi natin tatandaan ang ating Inay Maria ay napakabuting tao. Ina na natin lahat, ina ng simbahan, siya lang ang tanging inang nag-iisa sa buong mundo. Kaya sa mga oras na mga kapatid, maraming salamat po. Nawa po'y makapagdulot ng konting aral ang aking bahagi. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot at tukso. Diyan niyo kami sa lahat ng sama. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, ang lahat ng samong dalangin ng bawat isa nawapoy pakinggan mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bud ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kapara sa una-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At muli po, maligayang bati, maligayang kaarawan sa atin mahal na ina, ng laging saklolo, Birhen Maria, ina ng awa. Salamat po.